Meron na namang batang naglaro ng ganda-gandahan. Teka, bata pa rin ba? Sige, aura ngayon, sunburn later. Hi guys, magbe-birthday na nga ako kaya naman ngayong araw magkakaroon tayo ng birthday photoshoot. Sobrang ganda ng park na kung nasan kami ngayon. Dito ito sa Yokohama Yamashita Park. Bali guys, ang photographer natin ngayon walang iba kundi si Ate Jane. Siya lang naman ang nasa likod ng Captured Moments by Jane H. Siya guys yung kumuha ng mga prenup shots namin dito sa Japan bago kami ikasal sa Pilipinas. Yun yung first time na photoshoot namin. After nun, sobrang nasatisfy ako sa mga results. Kaya after nun, tuwing may mga projects ako, siya talaga yung number 1 sa list ko na gustong kunin na photographer. Kaya ito si Ate Jane din yung kinuha ko nung meron akong project with Mitsui Outlet Park. Pumunta kami ng Nagashima, Kisarazu at hanggang Hokkaido. Kaso guys, tignan nyo ngayon, parang iba na to pinipicturean ni ate. Baka kung ano yung makita dyan sa camera. Alam nyo ba guys, akala ko dati yung pagpo-photoshoot, puro ganda-gandahan lang, aura-aura lang. Pero simula nga nang pinasok ko tong vlogging, medyo marami na rin akong photoshoot na ginagawa. At dun ko nararamdaman na talagang nakakapagod nga siya. Kaya para sa akin, sobrang importante ng photographer na kukunin mo. Yung tipong magpapalabas ng confidence mo. Kasi syempre, merong mga times na talagang nailang tayo mag-post sa camera. Tapos baka hindi natin angulo to, hindi natin angulo yan. Sobra tayo naku-conscious sa sarili natin. Kaya minsan, hindi natin nabibigay yung best natin sa pag-post, di sayang naman yung moment, diba? Pero guys, alam nyo ba, dito kay Ate Jane, siya talaga yung nagpapalabas ng confidence ko. Sobrang komportable ako kapag siya yung photographer ko. Nako, sa sobrang kakomportablehan ko nga habang nagpo-photoshoot, puro daldal lang ako sa kanya ng mga kung ano-anong ganap at nangyayari dito sa buhay ko. Buti na nga lang guys, napakapasensyoso niya sa akin. Sinwerte nga kami sa season ngayon kasi sobrang daming bulaklak, kaya talagang ma-achieve namin yung mga inspo shots namin. Napag-alaman ko nga na marami din kumukuha kay Ate Jane ng mga turista na galing Pilipinas na talagang gustong masulit yung pagbabakasyon nila dito sa Japan. Syempre guys, sayang naman yung effort mo sa pagkuha ng visa, pagbayad ng ticket, tapos hindi mo makakapture yung memory at mga moment na nandito ka sa Japan. Kaya para sa mga nasa Pilipinas na gusto magbakasyon dito sa Japan, yes guys, merong service si Ate Jane para doon. At ayan guys, na-distract na naman ako kasi merong mga sunflowers. Tapos meron ako nakita na ibang klase. Pahaba siya pero wala na siyang petals. Bukod sa mga magtutour dito sa Japan, marami din kumukuha kay Ate Jane ng mga nagpapa-prenup. Saksi kami ni Jonathan kung gaano kaganda yung mga results kapag siya yung kinuha nyo magpipicture ng special moment nyo. Yung mga pictures na yun nagamit namin nung mismong araw ng kasal. Pinakita rin namin yun sa family ni Jonathan sa US. At grabe, sobrang nakakatuwa yung reaction nila. Gandang-ganda sila sa mga pictures. Tignan nyo tong ibon na to guys, akala namin design lang. Bukod sa mga nagtutour dito sa Japan, prenup, katulad ng sa akin ngayon, pwede nyo kunin si Ate Jane para sa birthday photoshoot. Syempre guys, isang beses lang to sa isang taon mangyari, no? Dito mo marirealize na hindi naman pala nakakapangit at nakakahagard ang pagtanda. Ewan ko nga guys kung ako lang, pero mas ramdam at kita ko na mas okay yung itsura ko ngayon na nasa late 20s na ako kesa nung mga early 20s ko. Ayan nga, kung nakikita nyo, nire-review ni Ate Jane yung mga inspo shots para sa photoshoot namin ngayon. Kapag ganito mga photoshoot, importante talaga na magkaroon ng mga inspo shots, pero hindi naman talaga totally na kung ano yung nandun, ganun na ganun din yung gagawin nyo. Kaya nga sinabi na inspo lang. At feeling ko nga guys, kapag kakuhang Captured Moments by Jane H, laging mas nahihigitan kung ano yung inspo shots. Grabe, sobrang creative kasi talaga ng utak niya. Ito na yung post na pinaka-challenging para sa akin. Kasi guys, tignan nyo, kailangan ko talaga humiga dito para makuha yung shot na gusto naming ma-achieve. Pero ganun talaga. Ito yung tinatawag na tiis ganda. Pero komportable naman yung paghiga. Para nga kapag pinapikit ako dito, dire-diretso na to hanggang kinabukasan. Literal na makakatulog na ako. Bihira na lang kasi nakukumpleto yung tulog ko lately. Sobrang daming ginagawa at trabaho. Kaya guys, para sa mga special moments ng buhay nyo, make sure na maikikip nyo yung memory nun. Kaya kung gusto nyo rin ng ganitong service, i-message nyo na at mag-inquire na kayo sa Captured Moments by Jane H. Kasi guys, lagi rin talaga siyang fully booked. Kaya kahit medyo matagal pa yung birthday, prenup, at kung ano pang special moment sa buhay nyo, i-message nyo na ang Captured Moments by Jane H. Kasi guys, ang dami na rin talaga nagpapabook sa kanya. Kaya bago pa kayo maubusan ng slot, ano pang hinihintay nyo guys? Message na. At ayun, natapos na ang aming sobrang productive na photoshoot na hindi lang basta photoshoot, ang dami ring daldalan. Para makapagkwentuhan pa kami ng konti kahit papano, bumili muna kami ng kape sa Starbucks. At ayan nga guys, pinapasilip na sa akin ni Ate Jane yung ibang mga shot. Grabe, sobrang nakaka-excite. Nagpaalam na kami sa isa't isa, pero alam nyo ba guys, na hindi ito yung huli namin pagkikita ngayong buwan. Dahil sa sobrang satisfied ko sa service niya, siya rin yung
ni-recommend ko na maging photographer ng Hurray Toyama. Pinakita ko lang sa boss ko yung mga sample shots niya. Ayun guys, approve agad. Pabalik na kami ngayon sa Airbnb kung saan kami nakastay at pagka-uwi nga, kaya pala medyo mahapdi yung likod ko. Tignan niyo nangyari guys.